Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga klima sa Pilipinas. Ano nga ba ang klima? Atin itong alamin sa ating diskusyon ngayong araw. Ang klima ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera sa isang partikular na lugar sa loob ng mahabang panahon at kasalukuyang panahon. May mga salik na may kinalaman sa klima. Ito ay una, ang temperatura. Ang temperatura ay ang pag-iba-iba ng klima sa bansa ay dulot ng temperatura. Ano nga ba ang temperatura? Ito ay tumutukoy sa nararanasang init o lamig sa isang lugar. Halimbawa, ang 31 degrees Celsius na temperatura ay nagpapahiwatig na ito ay isang mainit na panahon. Ang 23 degrees Celsius na temperatura ay nagpapahiwatig na ang temperatura ay napakalamig. Dahil sa climate change, nalalagpasan natin ang pinakamataas na temperatura mula 37 to 40 Celsius o panahon ng tag-araw sa bansa. Ang climate change ay hindi pangkaraniwang nararanasan ng kalikasan. Ang pagbabago ng klima ay maaaring sanhi ng pagtatapon ng basura, pagsunog sa kagubatan, polusyon sa hangin, at pagpuputol ng mga kahoy na siyang kagagawa ng mga tao. At ito ay maaaring makapagpabago sa komposisyon ng ating atmosfera. At walang kinalaman doon ang tinatawag natin na latitude o ng mga lugar sa temperatura. Ngayon naman, ang altitude o ang kataasan ng isang lugar na siyang dahilan kung bakit malamig ang lugar. Halimbawa, bakit nga ba malamig o sobrang lamig sa lugar na tinatawag natin na Baguio? Dahil ito ay pinapaligiran ng mga bundok o matataas na mga lugar katulad ng aking ipinapakita dito na larawan. Ito ay ang Baguio City. Kung napapansin ninyo sa larawan, mayroon ng mga fogs or mga usok na ito ay mga malalamig na usok na nagpapahiwatig na sobrang lamig sa lugar. Kapag ang hangin sa ibabaw ng lupa ay umiinit, ito ay gumagaan at tumataas. Kapag tumaas ang mainit na hangin, iihip ang hangin malamig galing sa lugar kung saan mataas ang presyon. At dahil ito sa tinatawag natin na monson. Ano nga ba ang monson? Ang monson ay ang tinatawag sa paiba-ibang direksyon ng hangin na nakabatay kung saan mas mainit o mas malamig ang isang lugar. Ngayon ay dumako tayo sa dalawang uri ng monson. Ito ay ang hanging amihan at ang hanging habagat. Ano nga ba ang hanging amihan? Ito ay malamig na hangin buhat sa hilagang silangan. Saan nga ba ang silangan? Ito ay kung saan sumisikat ang haring araw. At ito ay nararanasan mula Nobyembre hanggang Marso. Ngayon ay ang hanging habagat. Ito ay mainit na hangin buhat sa timog kanluran ng bansa. Ito ay nararanasan mula Mayo hanggang Setyembre. Ang dami ng ulan ay isa sa mga salik na may kinalaman sa klima. Totoo nga ba ito? Ating alamin. Ngayon ay meron akong katanungan tungkol sa ulan. Naranasan niyo na ba na maligo o magtampisaw habang umuulan? Kung ganon, ang inyong kabataan ay napaka-memorado at talagang napakasaya. Alam nyo ba na ang dami ng ulan ay isa sa mga salik na may kinalaman sa klima? Alam nyo ba na nakabatay sa dami ng ulang tinatanggap sa isang lugar sa uri ng klima na nararanasan sa bansa? Alam nyo ba na may 4 na uri ng klima? Ang unang uri ay may 6 na buwan ng tag-araw at may 6 na buwan ng tag-ulan. Mula Hunyo hanggang Nobyembre ay tag-ulan.
Mula Desyembre hanggang Mayo ay tag-araw. Ang ikalawang uri naman ay umuulan buong taon mula Desyembre hanggang Pebrero. Ang ikatlong uri ay maulan at may maikling panahon ng tag-araw. Ibig sabihin ay ang prominent o ang mas nakakaangat na klima ay ang tag-ulan. Ang ikaapat na uri ay ang pantay-pantay na dami at pagkakabahagi ng ulan sa buong taon na nararanasan sa mga lugar dito tulad ng Hilagang Silangang Luzon. Mga bata, naranasan nyo na ba ang matinding pag-ulan at matinding ihip ng hangin na halos tangayin o tinangay na talaga ang inyong bubong? Magaling kung ganon. Alam nyo ba na ang tawag sa inyong naranasan ay ang tinatawag natin na bagyo? Ano nga ba ang bagyo? Ang bagyo ay ang patuloy na paglakas ng hangin na namumuo sa isang lugar. Kapag ang ihip ng hangin ay nagpapatuloy, ito ay maaaring maging bagyo. Kaya inaanyayahan ko kayo na makinig sa ating aralin para kayo ay magkaroon ng ideya kung paano malalaman kung mayroong bagyo. Mga babala kapag may bagyo. Gumamit ng PAG-ASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomic Services Administration. Ngayon ay dumako tayo sa babala number 1 o signal number 1. Ito ay may lakas na 30 to 60 kph sa loob ng 36 na oras. Ito ay hindi pa gaanong malakas dahil ito ay signal number 1 pa at ito ay naroon pa sa 30 to 60 kph. Hindi pa iyon gaanong malakas. Ngayon ay ang babala number 2 o signal number 2. Ito ay may lakas na 60 to 100 kph sa loob ng 24 oras. Ngunit kapag ang hangin ay mas lalong lumalakas, ito ay nagiging babala number 3. Ito ay may lakas na 100 hanggang 185 kph sa loob ng 18 na oras. Ngunit ang pinakamalakas sa kanila ay ang babala number 4. Ito ay signal number 4. Ito ay ito ay ang panahon kung saan kailangan nyo ng lumikas o pumunta sa mga evacuation center o kung kayo ay na-stuck ay maaari kayong magpa-rescue. So, ang signal number 4 ay hindi bababa sa 185 kph sa loob ng 12 na oras. Yun ay dumako tayo sa inyong gagawin na aktibidad. Ito ay ang tinatawag na punan nyo. Ngayon ay hinahati ko kayo sa 4 na grupo. Ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, at ang pang-4 na grupo. So, mayroon akong ibibigay na larawan at ito ay pupunan nyo kung ano ang babala o ang signal at kung ilan ang oras nito. Tapos na ba kayo? Magaling! Ngayon ay dumako tayo sa inyong pagtataya upang malaman kung mayroon nga ba kayong natutunan sa ating aralin. Ang aking ipapakita ay ang inyong pagtataya na siyang inyong sasagutan. At kayo ay binibigyan ko lamang ng 10 minuto para sagutan ang katanungan. Tapos na ang oras, maaari nyo nang ipasa ang inyong mga sagot. Ngayon ay aking masasabi na talagang mayroon kayong natutunan mula sa ating diskusyon o sa ating aralin ngayong araw. Ngayon ay dito ko na tinatapos ang ating aralin. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga bata,
Paalam!